Para sa pa-unbox segment natin ngayon na video, i-feature lang namin yung dashcam na nabili namin from DDPi. This is the Mini 2X. Ginawa daw ito noong November 2024 at binenta siya locally sa atin ng around early this year. Tapos, nabili namin siya nitong May 31, 2025. Late ko lang nagawa ng review kasi sobrang nagbisi-bisihan lang ako sa buhay. Anyway, this retails for around 2,000 pesos kapag discounted. And for that price, ito ang quick overview sa specs niya. By the time nung purchase namin, may offering sila for a limited time noon na may free 32GB na microSD card kada purchase mo ng piling DDPi products. So kung sakali, magagamit mo na agad siya. Medyo generous sila sa part na to, so kudos sa DDPi para sa pa-freebies nila na ito. Let's go ahead and unbox this. So pagka-open nyo, ang bubungad agad sa inyo ay isang envelope na naglalaman ng adhesive sticker niya, 2-piece static films kung saan nyo ididikit ang dashcam, and last, yung user manual. Sa loob pa ng box, nandito naman ang Type-C USB cable niya na pang power source ng dashcam. Isang prying tool para ipasok sa gilid-gilid ang cable niya, ang charging head niya na may dalawang Type-A USB ports, and last but not the least, yung dashcam itself. At may pahabol pa na silica gel sa pinakailalim. Ito ang kinabuuan ng package niya. Maganda ang texture at nung feel niya kapag hinahawakan. Premium ang feel at solid ang build. Mukhang mabigat tignan pero magaan siya sa personal. Naiikot nga pala ang half ng body nito para ma-adjust nyo maigi kung saan titingin ang camera. Pwede paharap sa windshield, pwede rin nakatutok sa driver at sa cabin. So bago tayo mag-proceed sa pag-install nito, advice ko lang, mas mainam kung unahin nyo muna i-download yung DDPi app kasi with that, mas magkakaroon tayo ng mas maayos na visibility para malaman natin kung tama ba ang anggulo at kung swak ba siya sa gusto nyong field of view bago i-finalize ang pagdikit niya sa windshield. Since pwede baliktarin ang pagkabit ni Mini 2X dahil rotatable ang body niya, then ang magiging second advice ko lang din is planuhin nyo na agad kung saan nyo balak pagapangin yung cable niya para di kayo papalit-palit ng pwesto. Kapag okay na ang pag-asinta nyo, linisin nyo muna ang area sa windshield na pagkakabitan nyo. Ikabit nyo yung static film sa windshield. By the way, bago nyo ikabit yung film, tignan nyo maigi yung film kasi may mga nakasulat na markings doon sa film mismo. May guide sila doon kung saan mas advisable maglagay ng adhesive nung dashcam. Doon nyo asintahin at i-align maigi yung other end nung dashcam. Pag okay na, ikabit nyo na yung dashcam. Kabit nyo na sa dashcam yung USB Type-C, kabit nyo sa cigarette socket yung charger head, then connect nyo sa app to finish yung setup nya. On our end, sa likod ko siya ng rear view mirror nilagay para hidden on plain sight ko while driving, and pinili ko pagapangin ng wire niya going to the right kasi ayoko ng madaming wires sa driver's side. At sa typical kong review, ano ba pros and cons nito? Para sa pros, malinaw siya at medyo high resolution mga kuha niya. Maganda rin mga kuha niya kapag mga nasa low light situations. Meron siyang super capacitor na sinisiguro daw na magiging safe at tatagal ang buhay ng DDPi dashcam nyo. Kung sakali magplano kayo ng upgrade in the near future, pwede siyang ma-upgrade dahil meron siyang piling technology. Pwede nyo siya i-tandem sa DDPi na Z60. Isa rin sa kinagandahan nito is hindi na sila sinasabit or nagiging pabigat sa rear view mirror. Pwede rin siya isaksak sa power bank kung sakasakali. Type-C na ang data transmission at power supply niya. Naiikot ng 360 degrees yung lens. Para din sa mga gusto ng matagalang surveillance, meron din nabibiling dedicated na hardware kit si DDPi. Isa sa mga kinagandahan din nito is hindi bulky ang design niya. Tapos, pwede rin kayo manood ng live view kung kinonekta nyo siya sa DDPi app. Pwede nyo rin kunin or panoorin ang mga recordings wirelessly gamit yung app. Sa settings niya, meron siyang options for H.265 na format. Kung gusto nyo matagalang surveillance, mababa lang ang consumption niya sa kuryente kung naka-hardwire kit kayo. Mabilis ang data transmission niya dahil 5 GHz ang gamit niya. Kung tutusin, malaki din yung aperture. Meron siyang ADAS. Last but not the least, kung halimbawa lang na maalog kayo dahil sa lubak or dahil nabangga, pero wag naman sana, automatic siyang kumukuha ng picture at nagsisave ng 10-second video. At para naman sa cons, mahina talaga ang mic niya. Yun ang pinaka-ayaw ko sa kanya. And then, another big issue ko sa kanya is yung pag-update ng firmware. Medyo pahirapan at problematic. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Customer service nila, medyo... Next,
Isa sa mga ayoko din dito is hindi pwede habaan sa 1 minute ang recording time niya. So pag binuksan nyo yung internal memory, ang daming files na puro tigwa 1 minute. Personally ako, hindi ko gusto yung ganun. Mas gusto ko yung loop recording. Or at least man lang, may option ako na iset kung ilang minuto ang gusto kong itagal bago mag-save ng panibagong file. Next is limited lang ang options niya sa settings. Tapos, isa din sa mga pangit dito is laging nandiyan yung logo ng DDPie. Kung gusto mo tanggalin yung DDPie na logo, pati yung time and date natatanggal. So kung kailangan mo lang yung time and date, kailangan mong pagdusahan na makita lagi yung logo ng DDPie. Walang LCD screen, pero para sa akin pro na pro to kasi wala masyadong liwanag sa windshield, lalo na sa gabi. Pero syempre, kanya-kanyang preference lang yan. And last but not the least, yung resolution niya diretso 2K lang at 30 frames per second out of the box. Wala kang option na taasan yon or babaan man lang sana kahit mga 1080p. Or at least i-offer man lang na gawing 60 frames per second. Tulad nga lang na sabi ko kanina, lagi akong namomroblema sa pag-update nito. Hindi kasi nalabas yung finish or done or kahit okay na button man lang. Lagi na lang stop upgrade button lang ang nandyan kahit nag-success na. Maririnig mo na sasabihin pa ng dashcam na success daw, pero ang ending, hindi naman pala talaga nag-update. Although may solution sila na binahagi sa akin to manually update yung dashcam, hindi pa rin ako natuwa sa the fact na problematic yung app nila pagdating sa pag-update ng dashcam nila. Bottom line, hindi user-friendly yung experience kumbaga, at hindi rin nakakatulong ang pag-reinstall ng app. Okay, for evidence lang. Yan yung player. Yan yung volume, sinagad ko na 125%. Tapos ang volume iwan natin sa 49 lang para hindi masyado maingay. Tapos ito ang speaker, tatapat ko dito para mas marinig. And then punta ko YouTube muna for sample video. Ang volume niya sagad. Wobble. Yeah, let's get a good size comparison of Krista with the Switch 2. Okay, so here's my normal holding. I mean, this is how just far. me looking at you holding it, Yan, ganun kalakas. Tapos pag pumunta ako sa footages nung dashcam, Starting video recording. nagsasalita na ako niyan. Tapos may radyo kami niyan. Pero wala pa ring sound. Kaya lang narinig yung starting video recording kasi katabi niya yung speaker niya. Sa microphone, magkatabi lang. So, anong verdict ko? Kung ikaw yung metikuloso pagdating sa recordings, lalo na kung nire-review mo talaga recordings mo, or ginagamit mo halimbawa sa vlogs or presentations yung recordings mo, I'd suggest that you do not buy this product. Bakit? Sobrang hina kasi ng mic niya. Pina-replace item ko na ito sa official DDPie store sa Shopee, pero yung pinilit ay ganun pa rin ang problema. Brand new na yun ha. Umabot ako to the point na nag-email pa ako sa customer service nila na global at hindi yung local support natin dito sa Pinas. Kasi walang naitulong sa akin yung local customer support nila. Hoping na they would reach out to me and address this issue. At thankfully, nag-reply naman sila. Yun nga lang, ang bullshit ng sagot nila. Sinadya daw nila ito hinaan on purpose. Like, what the fuck? Ano, pang video recording lang talaga siya? Wala na halos audio? Ang pangit ng ganung sagot sa totoo lang. Nag-expect ako ng mas maayos na response. Like, thanks for the info, may update kami na gagawin, etc. etc. yada yada. Pero wala. Lumalabas na it's made to be that way, base sa pagkakasabi nila. Nabad trip ako ng bahagya sa nabili namin. Pero since ayaw ko mag-invest sa mga sobrang mamahalin na dashcam at para hindi na din ako magtanggal kabit palagi, minambuti na lang namin na wag na siya ipa-refund at gamitin na lang. Madami kasi silang models ng dashcam, each with their own distinct features and functions. Padami ng padami tapos pinaglilink na lang kada device. Pero pamahal ng pamahal to the point na kina-question ko nung una kung worth it pa ba paggastosan yun. Kasi hindi ko naman kailangan yung ibang features niya. This could have been perfect if not for the audio. Gets ko naman na need din babaan ng price. Pero sana naman not to the extent na i-compromise yung microphone niya. At umabot na lang din ako bigla to the point na inisip ko rin na baka kung mahal nga kinuha ko, baka naman problematic din pala ang microphone nila. Eh di wag na lang. Pero that's just me. And I might be wrong though. So ayun.
Kung hindi issue sa inyo yun, at sapat na sa'yo ang video recordings lang na halos non-existent ang audio, then go right ahead and be my guest. Maganda naman ang quality niya lalo na sa gabi. Malaking improvement over sa previous na ginamit namin, which is yung QCY70. Way better in terms of upgrade sa quality. Capable siya ng 2K resolution and maganda siya in low light. Hindi siya the best pagdating sa low light ha, pero sobrang impressive lalo na kung titignan mo sa price point niya. Panalo ka na dun. Since nagawa nilang gawing 2K ang resolution nito, sana nilagyan na din nila ng option na mamili kahit 1080p man lang tsaka loop recording. Para hindi ka mabombard ng files kapag dumating yung time na gusto mo hanapin yung recordings mo nung araw na gusto mong balikan. So ayun nga, kung hindi issue sa inyo yan, it's a good buy. Pero kung issue sa inyo yung mga nabanggit ko, lalo na yung audio recording, then sa tingin ko don't waste your money sa ganitong model and just go for the higher variants na lang ni DDPi. Nakaka-cringe lang kasi mas maganda pa mic ng mga cheaper and low quality dashcams over this one. Kagaya nung huli kong na-test na QCY na dashcam. Anyways, thanks for watching. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Paalam muna pansamantala.